So, good day everyone. I am Lorraine San Juan and I am from Math 1A. So, today I am going to share to you guys my learning style quiz and my multiple intelligence inventory. So, ngayon, papakita ko muna sa inyo kung ano yung sa learning style quiz ko. So, dito meron tayong iba't ibang learning styles. So, we have the auditory learners, visual learners, and the kinesthetic learners. So, dito sa learning style quiz, magti-take kami ng quiz based on our opinion, and which consists of 18 questions. So, sa-circle lang namin yung kung ano yung prefer namin. And after that, score lang namin yung quiz. So, kagaya ng sa visual learners, so kung ano yung kung ano yung nakuha namin or yung sagot ko na letter A yung sagot is i-score ko yun sa visual learners. Kapag naman sa auditory, lahat ng B na sagot ko doon sa quiz or sa questions is yun yung sa auditory. And kapag kinesthetic naman, lahat ng C na sagot ko doon sa quiz. So, ito yung result sa learning style quiz ko, which is sa visual learners is nakakuha ako ng 4 points. Sa auditory learners naman is 11 points yung nakuha ko. And sa kinesthetic learners naman is 3 points lang yung nakuha ko. Therefore, pinapakita dito na ang preferred learning style ko ay ang auditory learners, which is true kasi mas natututo ako kapag mas pinapakinggan ko ang isang guro na nagtuturo sa harap, at kadalasan mas prefer ko ang mga recording lectures or watching a lecture videos from someone. Like for example, kapag mag-quiz or exam, is mas gusto ko yung paulit-ulit na binabanggit ko yung mga words, which is dun ko mas na-memorize. So, yun yung sa learning style quiz ko. So, next naman tayo sa multiple intelligence inventory. So, dito, meron tayong 3 parts na sasagutan. So, sa first part, may sasagutan kami na statement which consists of 9 section. So, dito maglalagay lang kami ng 1 sa kada statement na nagdi-describe or accurate sa amin. So, after that, ito total naman ito sa kada section. So, sa part 2 naman is kung ilan ang total na doon sa bawat section namin is multiply namin by 10. So, for example, yung sa section 1, nakakuha ako ng 7 points. So, yung 7 points na yon is i-multiply ko lang siya by 10. So, ito na yung pinaka-total na. And, sa part 3 naman is i-flat mo lang siya or i-flat natin yung pinaka-score ko sa isang bar graph. So, ito yon. So, after that, meron tayong follow-up question. So, meron tayong 4 na follow-up question dito. So, sasagutan natin yan. Una, what are your top 3 types of learning styles? So, yung top 3 learning styles ko na based doon sa sinagutan ko na pinaka-total is yung una is yung intrapersonal, existential, and the interpersonal. So, yun yung 3 types of learning styles ko. Sa pangalawang question naman is bottom 3 types of learning styles. So, yung 3 bottom ko is yung visual, verbal, and the logical. So, yun yung 3 bottom na nakuha ko doon. Pangatlong question, do you see a pattern in the group, analytic, interactive, introspective, that they fit into? So, para sa akin, wala itong pattern dahil dito sa 3, yung analytic, and interactive, and introspective, ay mayroon lang ako nakuhang tig-isa. Kaya, masasabi ko na wala itong pattern dahil hiwa-hiwalay dito sa 3 ang kakayahan ko. Pang-4, what do you think your learning style tell you about the career you might get into? So, para sa akin ay my learning style is fit naman siya. Lalong-lalo na is I am currently taking a Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. So, magagamit ko din dito yung mga kakayahan ko kung sakaling magtuturo na ako. So, in conclusion, we actually have a multiple intelligence. So, maaaring yung iba is hindi pa naisisiwalat or hindi pa natin nailalabas. Hindi pa nailalabas ng ating sarili. But in regards with this, kung ano yung kakayahan natin is mabuting pakahalagahan
na lang natin ito. So, yun lang. Thank you sa pakikinig.